Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, Sir Renz, yan. Naglagay lang tayo ng silicone oil kasi model nito sir, 2019? 2019. O, 2019 is 5 years. Yan. O, preventive maintenance. BMS tayo mga guys, lagay tayo ng rito, ng silicone oil. Kaya yan, nakalagyan na po niyan. Pakabit na lang natin kay sir. Issue kasi nito mga guys, overheat. Mamaya makita natin sa record niya sa scanner. Ang galing ni sir, oh. Alam niyo mga guys yung nito, yung thread po nito. Tandaan niyo po mga guys pakaliwa po ito. Pakaliwa po yung niya, kung inikpitan niyo po niyan. Kung luwagan niyo po, pihit niyo po pakanan. Dito. Pakanyan. Ulitin natin mga guys, ang issue po nito, nag-overheat. Tumataas yung temperature. First step natin dito mga guys, yan, BMS. Naglinis tayo ng ng clutch pan. Naglagay na rin tayo ng silicone. Ayan mga guys, ang bilis kanina hawak-hawak lang yung clutch pan, ngayon nakakabit na. Ngayon mga guys, start natin. Nakalagay na rin yung negative. Sige sir, start mo Okay, sige, start. May hangin na. Kanina kasi mga guys, ito, tuwa ka ng kabel. Tuwa ka ng kabel. Ito. Ito kasi kanina mga guys, walang ganyan. Hindi niya kayang hindi niya kayang higupin yung yung nanggagaling sa radiator, kaya nag-overheat. Kaya sir, isalang mo yung scanner kung ano makita diyan at i-reset mo na rin. Scanner ko na rin. Okay, yan na lang. Yan. Bawas natin mga guys para kung ano po yung makita ng scanner, yun po yung ikot natin ito at para ma-rotate natin yung yung overheat. Pilipin mo natin yung scanner kung anong i-reload ng scanner. Ayan mga guys, umaandar siya. Ang temperature niya mababa pa. Ano nakuha ng scanner? Ayan, merong lima. Ano yan? Subukan mo Reset. i-reset, i-clear mo. Ayan mga guys, green na lahat, wala nang problema. Ngayon magro-road test tayo ngayon. Abangan nyo yung road test natin. Punta tayo sa mataas na area para tignan natin yung temperature. Kasi mga guys, nangangalahati raw to Okay. Ayan mga guys, kung mapansin nyo po, nasa almost 1/2 or pagitan ng 1/4 yung temperature niya yan. Kaya ito ang sa Ford Raptor. Observe na lang natin tong temperature niya. Sana nakuha natin sa BMS, preventive maintenance. Akyatin natin yung pinupuntan natin dun sa San Mateo na mataas. Kung malusutan natin yan, pinatay rito. Ayan mga guys, umpisa na tayo sa akyat. Yung temperature natin sa normal. Ito yung dito ako nagpapalabas ng dito ko po siya ni-stress. Dito ko ni-stress ang makina. Kung na-stress sa akin dito, ibig sabihin may problema siya. Mga guys, yung ginawa natin dito mamaya, pagbalik natin, pag-usapan natin to. Kasi meron din tayong ginawang ganito nung nakaraan. Yung wild track naman yon, pero ang niya,
ang makina niya ganito rin. Kaya mamaya pag-usapan natin ito mga guys. Kaya ayan, yung mataas na yan, nasa harapan natin, akyatin natin yan. Ngayon kung yung temperature na yan at nahuli siya, ibig sabihin success yung ginawa natin. Wala na talaga. Kasi bago tayo nagpapatakbo mga guys, nakamonitor tayo sa ano, sa aparato scanner. Wala na. Wala na daw eh. Pero tignan natin kasi wala pa tayo sa final eh. Tapos mamaya pagdating natin sa taas, buksan natin yung hood kung nagbago yung ano, yung higop ng hangin, yung exhaust niya. Kasi nangyayari ito mga guys, kung mainit na, ano, ayaw umikot yung kwan. Okay, lang tayo sa taas, ano, magdaldalan. Ayan mga guys, umpisa na tayo ano, dito natin sa akyatan. Kung kasi nyo ito mga guys, kung ito po, kung manual yung sakyan nyo po, gapang ka sa tersera, ito ano, segunda, tersera, hindi mo nakakayanin to. Yung temperature niya, yan, normal pa rin. Dito tayo ano, nagpapalabas ng problema ng overheat. Kung nalusutan natin ito, ibig sabihin yung ginawa natin, success na rin. Ganun lang po yun. Ayan, mga guys, pag-usapan natin yung ano, yung pan dito kasi meron tayo ano rito. Meron na iwan doon, iniwan ng customer. Wild truck naman po yun, yung tawag dito. Ito rin yung makina niya, 2.0, Raptor din. Ayan o. Tingnan yung mga bahay dito mga guys. Mga bahay ng ano, walang pera. Sobrang taas nito. Yan, pasensya na. Giyutan tayo guys. Alabas tayo. Bababa na tayo. Yan, biro nyo mga guys oh. Sobrang ano no. Taas natin ito oh. Diyan yung ano, yung Quezon City. Okay. Sa shop na lang tayo no. Magdaldalan. Sobrang taas dito. Simula dun sa taas hanggang dun sa baba, kailangan ka magpreno. Alalay ka ng preno. Aha. Ito mga guys, mag ano tayo rito, mag neutral tayo rito o dito, para ma-check natin yung ano, yung sinasabi kong i-check natin. Kasi nangyayari ito mga guys, pagdating ng ano, ng mainit na yung makina. Kasi dati ito nag 3/4 quart. Eh ngayon, check natin yung ano, lagay natin sa neutral. Yan, naka neutral. Punta tayo sa ano, sa hood. Check lang natin. Check tayo. Ayan mga guys, oh, lakas ng hangin. Ayan. Kasi mga guys, ito ba, mamaya sabi ko nga po, pag-usapan na lang natin to. Kasi meron pan nito na iniwan sa atin, yung pinaka auxiliary pan na pag-usapan natin. Kasi ang ginawa natin dito mga guys, naglagay tayo ng silicone. Okay. Ayan mga guys, dito na tayo sa shop. Sabi ko po, pag-usapan natin yan. Katulad nito, walang hangin. O, tingnan nyo po ito ha. O, walang hangin yan. Kulang ng hangin. Dito na lang tayo. Yan, meron na. Oo. Oo, yan mga guys ha, malakas yung hangin.
Mamaya po yan, magsha-shutdown yan. Ito po kasing ano, Ford Raptor, yung radiator fan nyo po, electronic po siya. Kaya yan ang ano nyo, may hangin po yan. Mamaya po yan, mawawala yan. Yan. Lakas, mamaya biglang mawawala yan. Kung mag-automatic yung aircon, sabay ano yan, mag-slow down yung ano, yung radiator fan. Oh, nakita nyo, wala na. Oh. Electronic po kasi ito mga guys, yung auxiliary fan niya, yung radiator fan niya, o kaya sabihin na lang natin auxiliary fan. Electronic po siya. Kaya mo, walang hangin, no. Mamaya po yan kasi naka-automatic yung aircon. Ngayon kung ano po yan, lalamig, iinit, ayan. Diba, naririnig nyo yung hangin? Ayan mga guys, nakita natin yung, ito yung naging issue nito. Nag-o-overheat kung sa traffic. Ngayon mga guys, pag-usapan natin yung ano, yung ito. Ito po kasi mga guys, ito po yung nilagyan natin ng silicone. Yan, kasi po mga guys, kung sobra na sa ano, sobra na, o sobrang gamit na, kulang na sa silicone, itong sensor na to, hindi na ho makapagbigay ng tamang impormasyon sa ECU. Ngayon po, kung hindi po, kung sliding na po yan, ayaw na pong umikot, ito po magre-register sa computer. Kaya yan ang nangyari dito. Kaya yan mga guys, ito po kasi mga guys, meron tayong ginawa dito na wild track. Ito rin ang naging issue niya. Ito po kasi, dito nakakabit yan. Kakaliwa. Yan. Kasi nung pinalitan natin ito, hindi natin na-video mga guys dahil alam nyo mga guys, lahat ng customer, ayaw nilang magpa-video kasi ito pang benta. Yung una natin ginawa, kaya please just wag mo nang i-video kasi lalo na yan, nakatikim ng overheat. Baka ayaw nilang bilhin. Kaya ngayon mga guys, kung sino man po yung yung makabili po noon, naayos naman. Kaya lang ayaw na po yung may-ari na gano'n na one time nakatikim ng overheat, ibenta, gusto niya ibenta niya lang para kasi kung sa nakatrauma na siya. Ayan mga guys, ulitin natin. Kung naka-overheat po yung Ford o kaya tumataas yung temperature during idling o kaya sa traffic, ito po, unahin nyo muna ito. Maglagay muna kayo ng silicone. Ngayon po, kung hindi po nakaya ng silicone, pwedeng ito ng damage sensor. Okay mga guys. Yan. Kaya mag-follow na lang tayo dito. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.